sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Okay, mga tugang, kumusta kayong lahat? Lalong-lalo na po sa labas ng ating bansa. So, ino po si Matanglawin Bicol sa programang Kumustahan sa ating mga kabarangay. Bueno mga tugang, mayroon tayong kasama dito si Jonathan Capel. Jonathan, ito po ang ating kasama ngayon dito sa studio. Okay na po. So, bueno mga tugang ay ito po ulit si Matanglawin Bicol sa programang Kumustahan sa ating mga kabarangay. So bro, kumustahin mo na bro ang ating mga kaibigan dyan sa labas ng ating studio. Sa muli po, inyong makakasama ang inyong lingkod, Jonathan Capil sa Kumustahan sa Barangay. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan, sa inyo pong lugar. Lalong-lalo po dito sa lungsod ng Tabaco. Mula po sa Upland, Framboang, Tabigayan, Bantayan, Kinasiluan, San Antonio, San Vicente Matagbak, Panal, Bangkilingan, Bombon. At sa mga inaabot po ng ating signal sa iba't pong mga lugar sa ating probinsya, sa mga karating probinsya po ng Bicol Region. Sir. Okay, at siyempre binabati din natin at nagpapasalamat po tayo sa ating mentor ng Golden Boy Action Agad, lalong-lalo na po sa ating mga kasamahan sa GAA, sa lahat ng chapter ng Bicol Region. Archie Bondad, Jomar Capus, dito po sa Bantayan, si John Albert Gimongala. At siyempre, magandang hapon sa ating viewers ngayong hapon kay Edwin Villano. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Magwaswasaot kayo mo. At siyempre, binabati din natin yung mga taga Bakakay Albay, lalong-lalo na po dyan sa Piuduran Albay, yung ating mga kababayan dyan na inaabot ng ating programa. Kumusta po kayo dyan?
Lalong-lalo na po dyan sa ating mga kaibigan, mga kapulisan dyan sa Piuduran, Albay. Magandang hapon po mga sir. Magandang hapon din po sa ating mga televiewers dyan po sa palengke ng City of Tabaco. Ganon din po sa Ligao. Kaya dyan po sa mga nagtitinda ng mga gulay, magandang hapon po. At siyempre, binabati din natin ang ating mga kaibigan dyan at lalong-lalo na po kay Municipal Councilor Atty. Bermas. At siyempre yung ating mga kasamahan dyan sa GAA, dyan sa Pili. Lalong-lalo na po sa ating President ng GAA kay Ditz Cardino. So bueno mga tugang, ay bukas na po ang ating linya para sa ating kumustahan sa ating mga kabarangay. Ay maaari na po kayong mag-comment dyan sa ating Facebook Live ni Matanglawin. At kung mayroon po kayong nais na iparating sa aming programa, sa programang Golden Boy Action Agad, ay maaari po kayong mag-comment dyan sa ating programang kumustahan sa ating mga kabarangay. Shoutout po kay Ma'am Maria Bonita ng GAA Tabaco Chapter. At siyempre maray na hapon din kay Regina Rupino. Maray na hapon po sa inyo, sa Indo. Pwede po kayong mag-join sa amin pong program ngayong hapon by watching live po sa aming program sa kumustahan sa barangay. Pwede po kayong magbati or pwede po kayong magpaabot ng inyo pong mga komento o suggestion po by typing lang po ng inyong comments sa baba ng aming program. At siyempre bro, siyempre kung mayroon kayong mga opinion sa inyong larangan ng pag-ibig bro, maaari po kayong mag-comment dyan kung mayroon kayong mga katanungan sa larangan ng mga pag-ibig. At maaari kayong mag-request ng mga special request na mga magagandang tugtugin sa hapong ito. At siyempre, maray na hapon kay Erlinda Bermundo Bercasio. Maray na hapon, sabi niya, maray na hapon po, lalo na sa Gubat, Bakakay, Albay. Ay, kumusta yung mga taga Gubat, Bakakay, Albay? At siyempre, kay pabati pa rin galing kay Regina Rupino. Pabati kami kang tugan po sa nasi Felicidad Barnido sa taga Damakan. Sa mga taga Bareo. Mga taga Bareo. maraming salamat po sa mga Thank you po sa inyong panonood. salamat sa inyong panonood dito po sa RBN News Television. At siyempre nandiyan din si Sir Nino Erwin Bukalig. Marinapon sa iyo, Sir Erwin. Maraming salamat sa iyong panonood. DJ Bongbong Idol. At ulitin po natin, pabati galing kay Regina Rupino. Pabati tabi kang tugang ko na si Felicidad Barnido sa taga Damakan, Buda sa taga Bariw. At salamat po. At nandyan si Erwin Bukalig. Pasensya ka na, sir, hindi ko na pindot yung aking audio. Gandang hapon po, Secretary Win. At siyempre pa-shout out galing kay Rispin Mertz. Shout out po sa mga taga Marigondon, Pintal family at sa mga taga Mount Noon and watching from Kuwait. Wow. Nakarating tayo. Magandang Maraming hapon po, salamat po sa mga Ma'am taga Rispin. Kuwait. Biruin mo yan bro. Umpisa pa lang ng ating programa dito sa RBN na mayroon ng nanonood sa ating mga taga Kuwait.
mga modern day heroes ng ating bansa, mga OFWs. At siyempre, nais ko rin batiin ang aking misis dyan sa Bakakay Albay na si Jocelyn Billy Canabares, si Ringman An sa kuyang mga aki dyan, si Blazy Ann, Ayla Jamay, Magandang, kay Sunny and Rix T. Maray na hapon po sa inyo. magandang hapon po sa inyo. Sa inyo. So, bueno mga tugang, ay bukas na po ang ating linya at maaari po kayong tumawag sa ating cellphone number sa 0929-818-8898. Magandang hapon din po sa mga nakikinig at nanonood dyan po sa Barangay Buwang, Tabaco City, lalong-lalo na po dyan sa Family Balila, dyan po sa Crossing Mayon. At siyempre, pasalamatan din ang ating radio technician na si Loy Loy Balana. Balana. Maraming salamat sa iyo, bro. So, napakaganda yata ng impact ng ating sound ngayon sa RBN. DJ Bongbong. Siya nga pala, bro, ay nais ko pong ipabot alam dyan sa Bakakay Albay ay mayroon na palang lumabas dyan, bro, na panibagong mga sasakyan na gagamiting transportation dyan sa Bakakay Albay. Yung bro na mini shuttle bus, napakagandang Wow. kasi nung isang araw ay aking na-interview dyan yung management ng mini shuttle bus dyan sa Bakakay Albay. So, meaning partner, makakatulong ito sa ating mga kabarangay dyan sa Bakakay Albay na mapabilis yung transportasyon. Tsaka ang kagandahan nito, bro, ay yung form ng sasakyan na yun, parang jeep siya pero makakatayo ka, bro, doon sa loob ng Ito ba partner ay pinapaandar ba ito ng gasolina o kaya solar solar engine po ba ito or anong ginagamit po dito sa shuttle jeepney type na to? ano din yun, bro, isa yun sa mga di makina din siya, bro. Siguro gawa ng sa labas ng ating bansa. Pero napakaganda po talagang komportable yung ating mga pasahero na mga sasakay diyan. Pero ayon sa ating kaalaman yung isang araw at nakunan pa natin ng video at na-interview natin yung management diyan ay siguro mag-start ang operasyon yan sa January po yata. Ang may-ari po ba nito ay isang Pilipino din? Oo, bro, isang Pilipino yan, si Alex, nakalimutan ko yung pangalan ni Alex dyan sa Bakakay Albay. So ngayon po, malaki ang pwedeng maitulong nito sa ating mga kababayan. I think po siguro ang biyahe niyan ay either Tabaco Tabaco, or Legazpi. Legazpi. At mayroon pa yatang biyaheng Bakakay yan. So ang medyo nakakalungkot dyan, bro, ay mukhang mawawalan din ng hanap buhay yung mga operators natin dyan sa Bakakay, yung lalo lang yung mga jeepney driver, bro. At saka yung UB Express dyan ay mukhang maapektahan sa bagong sasakyan na ito. May iba naman po sigurong ginagawang paraan ang LGU Bakakay para sa mga ibang jeepney drivers na maaaring mawala ng trabaho. Just in case materialize na po itong sinasabi nyong shuttle jeep. Pero maaari naman siguro silang mag-apply doon sa sa bagong minibus company dahil halos sobra naman yata doon sa bilang bro ng kasi 23 unit yata diyan. Ito po ba ay aircon po ba to? Oo. Very very convenient po pala ito sa ating mga kabarangay diyan sa Bakakay na maaaring maging pasahero ng itong sasakyan na to. Oo, bro, talagang komportable talaga yung mga sasakay diyan dahil
maliban sa air condition ay mayroon pang nakalagayan na parang CCTV camera. So, At kung ikaw pala ay sasakay diyan bro ay mayroon kang bibiling ticket. hindi ticket, yung card na bibilin mo tapos parang sa LRT bro. So, instead po na, ganun pa rin po yun. Instead na parang card na po yung bibilhin. Oo, kaya lang nakalungkot diyan dahil kung wala kang card ay hindi ka rin makakasakay doon sa UB Express. Ganun po talaga. Kung nasa ating mga kabarangay na lang yan kung saan sila convenient na sumakay. So, kung talagang gusto nila na naka-aircon sila, at the same time, naka-sitting pretty sila habang sila ay nasa biyahe, so, dun sila siguro maaaring sumakay. But, dun po sa ating mga kabarangay na talagang nasanay po sa jeep, so, I think they have, meron silang pagpipilian. Oo. So, bueno mga tugang ay meron lang tayong babatiin ng aking kaibigan bro. Isa rin ito sa mga masugid na pasahero dyan sa UB Express, si Miss Denise Perez. At Magandang hapon po. Ito yung masugid nating taga-subaybay ng ating programa dito sa RBN News. So, bueno bro, pag-usapan natin ang sistema ng kalakaran, lalong-lalo na bro sa mga kababayan natin sa barangay. Bro, ano bang opinion mo bro dito sa SAP na mga nakaraang marami partner na naging problema na kinaharap ang mga ating kababayan nung distribution po ng SAP. Mayroon dyan ng mga nagsasabi na sila ay hindi nabigyan, pero nagsasabi na sila po ay dapat at karapat-dapat na mabigyan. Meron din pong mga kabarangay natin na nagrereklamo na dapat yung hindi mabigyan, yun ang nabigyan. Oo nga bro, balita ko nga bro, maraming mga kababayan natin talaga na marami pa dyan ang hindi talaga halos nabibigyan dahil yung iba talagang halos parang hindi napapansin ng mga kabarangay natin, ano bro? Tama ka po doon, partner. At yung nakarang araw nga, kahapon yata yun, so pinunta ng grupo ng GAA dyan sa Bakakay Albay, yung si Mr. Arnel na nangihingi sa atin ng tulong sa programang Golden Boy Action agad. Nakakawa talaga partner yung kalagayan ni Sir Arnel dahil isa pala itong nakulong bro, nakulong siya na wala namang siyang nagawang kasalanan dahil sa kakulangan at medyo sabihin na natin no read bro, hindi nakapag kawawa talaga. So abangan niyo po pala ang gagawin naming action dyan sa Barangay 10 Bakakay Albay. So gagawan po natin ito ng paraan upang may isaayos natin ang kung sa Bicol nga ni bro ay kamugtakan kan sa iyang estado, no bro? Kasi talagang ito yung mga taong halos hindi napapansin bro ng ating gobyerno at lalong-lalo na po sa mga barangay official, ano? Dapat talaga bilang barangay official bro ay dapat talaga kumbaga sa Bicol bro ang pag-mantener as in pag-reparo, no? Nararapat lang po kasi sila yung binigyan ng tiwala ng mga kabarangay nila o residente nila na mamahala sa loob ng kanilang lugar. Kaya sa mga barangay officials po, isipin po natin na yung tao po ang naglagay dyan sa atin. Hindi po kung sa anumang dahilan lang. Pinili po kayo ng inyong mga residente. Unang-una po,
dapat po nating ipairal na ang Diyos po ay hindi natutulog. Nakikita po yung ating ginagawa. Pero partner, mayroon akong mga kilalang mga barangay official din na talagang kahit alas 12 ng gabi, pagka tinawagan mo o tinext mo, talagang nandun gigising sila. Oh, bro, kumbaga sa talagang merong mga Hindi naman po sa nila lahat natin, ang mga Oo, barangay official. yung ay mga ganon. ibang barangay official talaga, isang tawag mo lang talagang nandiyan ang kanilang pagsilbi sa ating mga kabarangay, ano? Opo. May sinseridad. Mm. Tsaka yung itong may mga kababayan natin na madalas na nirereklamo yung mga aso, no bro? Sa ating mga kabarangay. Isang problema din pala itong mga nagsikalat na mga aso sa mga kabarangay natin, ano? So tingin mo kaya bro, ano kayang pinakamagandang solusyon or ano kayang pinakamagandang action diyan ng ating mga barangay official? Unang-una po, sasuggest ko dyan sa isyong yan, disiplina sa sarili. Doon po sa may-ari ng aso, Mhm. maging responsible pet owner po tayo. Doon po sa, lalong-lalo na po doon sa, kailangan kung pet owner tayo, lalo na po sa mga aso, yung tali, na wag yan nagagala-gala. Kasi, kung ang inyo pong aso ay may bakuna, salamat po kung ang mga aso na yan ay nababakunahan. Pero po kung hindi, Dahil nakakatakot, gala yan, ano, bro? maaari pong ma-infect po yan ng ibang aso na mayroong rabies. At kapag ang isang aso po ay mayroong rabies, nakakagat yan ng tao, dagdag na naman pong problema yan sa inyong barangay. Oo, tsaka nakakatakot bro, lalo pagka hating gabi na, no, mayroon kang bibilin sa tindahan or bibili ka ng gamot. So, mahirapan ka talagang lumabas ng bahay. Isa pa dun partner, yung dapat ano. pagka gabi, dapat ang mga aso ay nakatali na yan, ano bro? Opo. Isa pa po dun nung dumi ng aso. Yung dumi nila, lalo na kung nasa kalsada, siguro kung medyo mamalas-malasin ka, habang naglalakad ka, nagte-text ka, may maapakan ka na lang na medyo malambot na bagay, yun pala, dumi ng aso. Oo, bro. Tsaka mayroon na mga inalagaan nila yung mga aso, nakatali sa loob ng bahay. Kaya lang paglabas ng bahay naman ilalabas sa kalsada, doon nila doon nila pinagdudumi yung mga aso nila, no bro? Medyo hindi po magandang gawain yung ganon, mga kabarangay. Dapat bilang consequence ng ating mga kabarangay, dapat mayroon din tayong sariling disiplina sa ating mga kanatad, yung mga alaga nating mga aso. Isa Pero pa dyan- para sa akin bro, pero kung gagawin nating implementation yung pag-aalaga ng aso, dapat lagyan nila ng yung tali bro sa liig ng aso, yung anong tawag noon? Lalagyan natin ng Name tag. Alibo, Kung sino yung may-ari? kunyari ang may-ari ng aso ay Jose, di Jose din yung pangalan ng tag doon sa aso para madaling ma-detect, ano bro? Mayroon na pong guidelines dyan ang PAW or ang ating Philippine Animal Welfare. Mhm. Then, meron po silang panawagan, lalong-lalo na po sa mga, I think yata sa DA at sa mga City Health Unit na yung sa impounding po, Oo. na dapat talaga ini-implement po sa mga barangay yung pagpapabakuna ng mga aso, pagtatali niyan. Then, I think yata partner, dapat tandem to. Doon sa may-ari ng aso, at the same time po sa mga barangay official, na mai-implement yung Tanungin kayo natin bro yung ating mga viewers ngayong hapon para kung ano man ang kanilang mga suggestion or komento doon sa ating topic na tungkol doon sa mga aso. sige po, Para naman malaman natin yung kung mga ano yung pulso nila. viewers natin kung anong nararapat yan na gawin nating implementation sa ating mga kabarangay, ano bro? Gawin nating
pinakamagandang sistema ng pag-aalaga ng mga aso. Ano bro? Sige po. So, bueno mga tugang, kami po ay inaanyayahan namin sa aming programa. Kung mayroon po kayong mga suggestion, ay maaari nyo pong ipaabot sa amin. Lalong-lalo na po pala sa lahat ng mga kabarangay natin sa buong Bicol, Bicol region. Bicol Region. So, maaari po kayong magbigay ng komento sa ating programa. Ano bro? Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. Okay mga tugang, ay batiin natin si Aimee Alintana Asuncion. At sabi ni Aimee, shout out the people of Bira, Catanduanes. Oy, mga taga Sa mga Catanduanes. Katanduanan po. Maray na hapon po sa Indogabos Maray dyan, na mga hapon. taga Catanduanes. At lalong-lalo naman dyan sa Marigondon, Piuduran, Albay, ay binabati ko po pala ang family Pintal ng Marigondon, Piuduran, Albay. Siyempre ay batiin din natin yung ating mga kababayan natin dyan sa Kapulak at dyan sa Maunon at ang aking kapitid dyan na si Evelyn Diluna Navarez. Ikaw ba bro ay mayroon ka rin mga kukumustahin sa ating mga kababayan sa mga viewers natin at sa mga tagapanood? Magandang hapon po dyan sa mga taga-Barangay Antique ng Ligaw, sa mga taga-Tambo at sa Basag, maging po sa Barangay Baligang, kay Jessa Chavez at saka kay Rene Bubis. At siyempre shout out pala dyan kay Mr. Carlito Bercasio, no? O kung kayo ay naghahanap ng pinakamagandang serbisyo ng funeral ay matatagpuan lamang yan dyan sa Bakakay, Albay. Napakaganda ng serbisyo nito ni si Carlito Bercasio. Mukhang gumagandang... Naririnig ko yan, partner, yung pagkakawang gawa nito ni Mr. Di ba ito yung tumakbong board member ng... Baragais. Tsaka may mga projector pa ang Yamang service. partner, ang ating pinag-uusapan ay kumustahan sa barangay. Merong isang barangay kagawad dito sa lungsod ng Tabaco na independent ito si kagawad. Mag-isa lang siya na nagagawa ng mga na-approve na project sa kanyang lugar. Ay nung kamakailan meron siyang Saan to? Sa Bakakay, bro? sa Tabaco po, sa partner. Tabaco, oo. Meron po siyang napa-approve na project na pagpapasimento ng isang kalsada sa lugar nila. Mhm. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kabarangay. At ang napag-alaman ko na yung mga residente na kanyang nasasakupan, yun na po yung nagtulong-tulong para yung kalsada doon sa lugar nila ay maipaayos. Wow, napakagandang... So I think Ang yata ito si sistema nila Kagawad doon, talagang meron tong good leadership sa kanyang nasasakupang purok. Oo, dapat ganyan ang mga opisyalis natin ng ating gobyerno, no? Dapat aktibo sa mga ganyan. At Kaya lamang, doon sa Bakakay, Albay ay mukha yatang hindi pa natatapos ang mga kalsada dyan, bro, ano? marami So, pa pong mga nung kamakailan po na kami ay pumunta sa isang mayroon kaming pinuntahan diyan sa Bakakay. Mhm. Dati nakita ko yan, mga inuumpisan pa lang. Pero before the pandemic na aming napuntahan, maayos na po sila. And sabi, doon sa lugar na aming napuntahan, continuous daw po yung project na yon. Oo, kung pinagtataka ko lang bro, mukhang mabagal ang estima ng pagpapagawa ng kalsada bro. Kaso lang Siguro, partner, nagkakaroon ng parang paulit-ulit bro na pagsisimento, lalong-lalo dyan sa papunta ng Bunga, bro?
Siguro, ikaw ay nakakagawi dyan sa Bunga. siguro partner, gawa ng pandemic na nangyari. Kaya ganun yung sitwasyon sa mga pagpapatrabaho ng DPWH. Kasi yung partner sa mga mga patrabaho sa mga barabarangay. Unang-una po dyan yung budget na nakalaan galing po sa era ng barangay. Kung na-approve na ba to? Siyempre po, maraming mga konsiderasyon na pinagdadaanan yan or requirements bago po ang isang bagay ay maging project ng barangay. Bago ma-approve, ano bro? Apo. Okay, mga tugang, bago natin pagpapatuloy ulit ang ating programa, ay batiin muna natin yung mga tagapanood, ano? So, parami sila. Kay Angie Sadya, no bro? Yes po. At kay Johnny O. Ay, kumusta ka Johnny O? From Batangas. Oh, ito si Magandang hapon Johnny na. O. Isa rin po itong masugid na taga-subaybay ng ating programa. Ano po ba ito si Johnny? Babae ba ito o lalaki? Ito si Johnny O, lalaki ito bro. Magandang hapon sir, Johnny. Magaling din ito si Johnny O sa mga editing ng nagpapasalamat nga ako diyan dahil siya ang gumawa bro ng aking mga sound effect, yung aking mga intro. Maraming salamat sa iyo Johnny O. May mga kung iyong mapapansin na partner sa mga usaping barangay, since kumustahan tayo sa barangay, mayroong mga issue na lumalabas lalong-lalo na ngayon, yung tinatawag na may nakasuhan dahil sa pagiging chismosa. Oh bro, maraming mag-iingat tayo sa pagiging chismosa dahil talagang mayroon ng batas yata ngayon yan, ano bro? Yung Meron na po. ano bang batas na yun? Yung May batas na pong nakapaloob dyan, partner. Pero depende po sa grounds kung yan ba ay talagang dapat na kasuhan. Oo, kahit o sa hindi. barangay bro, maaaring pwede naman sigurong gawing batas yan sa mga kabarangay natin, yung chismis law, no? Wala pa yatang ano niyan, ano? Wala pang nagpatupad ng batas na yan sa mga kabarangay natin, chismis law. May batas na nakapaloob dyan na partner. Depende nga po sa ground kung anong klaseng chismis siya. Kasi meron dyan na tinatawag na oral defamation. Meron tinatawag may libelous. Oo. Kaya depende po sa grounds kung bakit dapat kasuhan siya. So ngayon po, noon, yung mga chiro-chismis na yan sa barangay, halos hindi po pinapatulan yan. Kasi kunyari, magkamag-anak, nagsiraan. Noon po, hindi yan pinapansin. Pero ngayon po, meron na. Dahil po, mayroong mga pangalan, kunyari, sa anak ng kapitbahay, na hindi dapat madamay doon, iniingatan. Kaya kung sino man yung nagsasalita, o yung nagagawa ng mga kwentong, kwentong barbero, ngayon po, talagang nilalagyan na siya ng, yung boundary, dapat hindi ka nalalagpas doon. Kasi pag lumagpas ka doon, Dapat may bibigyan limitasyon. ka na ng, May limitasyon, ano bro? dapat po. Tsaka isa pa bro, ano, yung chismis na yan, parang ano yan parang baril yan bro, no? Kapag tinamaan ka ng chismis, talagang para ka na rin pinatay, ano bro? Kadalasan po kasi, pag sinabing chismis, hindi yan totoo. May mga matatalino na nagsabi na ang chismis daw ay pinapakinggan ng mga bobo. Oo, talaga. Which is po, parang pangit naman pakinggan yung salitang bobo, di ba? Tsaka napakahirap talaga yung lalo na pagka chinichismis kang wala namang katuturan, ano bro? Opo. At nakakasakit po yan. Nakakasakit po yan ng damdamin. At kung ating pong mapapansin sa ating mga bara-barangay, marami na pong nasirang pangalan, maging pamilya, at meron din pong mga nasawi dahil po sa mga Dahil lang sa mga chismis, ano bro? Oo. Yan ang mahirap dyan, yung mga chismis na yan, lalong-lalo na dun sa mga kababayan nating mahihirap, ano?
Kasi yung mga kababayan natin mga mahirap, kung sino pa yung mahirap, yun ang madalas na nadidiinan ng mga chismis na yun, ano bro? Kaya siguro partner, merong sa barangay, merong nabuo ng mga lupon. Oo. Tsaka maraming nagdidemandahan diyan dahil sa mga chismis na yun, bro. Maraming nagdidemandahan diyan. Dahil lang sa chismis. Pag talaga partner, siguro na hindi na kayang maayos ng barangay, ipapasa din po sa lupon. Pag ang lupon din po ay hindi na rin siguro kinaya, ipapasa po yan sa ahensya ng ating gobyerno na dapat na umayos niyan. Okay, bro. Mayroon nang nag-comment sa ating programa. Maraming salamat sa iyo, Johnny O, sa iyong comment. Itong sabi ni Johnny O, dapat naman talaga mayroong batas na ganyan to avoid malicious issue na nagpapakalat ng mga maling information. Wow. Yes po, Ganda rin meron na ng, po tayong salamat sa iyo, Johnny O. Okay rin ito si Johnny O, ano? talagang nag-aabang po siya na To avoid malicious pati, ano? Issue, sabi ni Johnny O. and ano po, meron na po tayong ngayong batas na nakapaloob po sa fake news, pagpapakalat ng fake news. Oo. Lalong-lalo na pala dyan sa pag-upload ng mga fake news sa Facebook. Meron na yatang batas ngayon yan, bro. Ano? Yes po. Meron po maaari tayong ka na ngayong kasuhan. meron po tayong cybercrime law. Oo. Nakakatakot na yan, ano, bro? And yung pagmumura nga partner sa social media ay meron yatang kaso yan. Oo, maaari ka ng kasuhan doon. Kaya ang mga gadgets natin mga ginagamit sa mga cellphone ay dapat gamitin natin yan sa tamang paggamit ng ating mga cellphone. Ano bro? Kaya sa partner, social media. pinapayuhan ang payo po ng isang psychologist, pag ikaw daw ay galit, masamang loob mo, lumayo ka muna sa cellphone mo. Oo. Tsaka, bro, mayroon pa lang tayong mapag-usapan dito tungkol doon sa mga in-implement ng ating gobyerno, yung sa eskwelahan, ano bro, yung Online class? online class. Minsan maraming nagrereklamo ngayon mga magulang, yung mga parents natin, ano? Kasi imbis na mag-online sila para doon sa eskwelahan, ML ang ginagamit nila, bro. Mukhang napasama yata ngayon ang mga estudyante natin ngayon, ano? Nakadepende po yan sa magulang. Oo, kaso lang bro, ang rason ng mga magulang ngayon ay hindi na sila nakakapag-focus doon sa kanilang mga trabaho dahil sa pagbabantay doon sa kanilang mga estudyante, bro. No? Kasi partner, maraming naniniwala na yung resulta ng isang resulta doon sa isang bata o sa anak, mag-uumpisa ang pinakang unang pagmumula niyan, yung magulang. Kaya diyan sa issue po na yan ng ML sa ating mga kabarangay, marami na po talaga na mga magulang ang nagrereklamo na keso hindi na mautusan. Pag inabala mo habang nag-ML, sila pa yung galit. Kunan kaya natin ng opinion yung ating mga viewers natin ngayon. Total, nakatutok sila sa ating programa. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito sa ating panibagong batas na online classes? Ano? Kasi talagang maraming nagrereklamong mga magulang doon sa kanilang mga anak dahil imbis na makakapokus ang atensyon nila doon sa pagkaklase ay napupunta doon sa ML. Ito ba mga kaibigan ay makakabuti sa ating mga estudyante or ito ba ay makakasama? Okay, maaari po kayo mag-comment dyan sa ating Facebook Live ni Matanglawin dito lang sa programang Kumustahan sa ating mga kabarangay. Okay, mayroon tayong bisita, si Natalie Dilona. Maraming salamat po sa panonood. Magandang hapon po, Ma'am Kay Natalie. Lisil Bandula Belleza. Okay, bukas po ang ating linya mga kaibigan. Sang-ayon ba kayo doon sa bagong ipinatupad ng batas ng online classes?
ito ba ay nakakasama or makakabuti sa ating mga estudyante? Ikaw bro, para sa iyong mga opinion bro, habang nag-aantay tayo mga komento ng ating mga viewers ngayong hapon, ito ba ay makakasama or makakabuti sa ating mga estudyante? Unang-una po, nakadepende po yan sa estudyante. Kasi meron pong mga successful stories po ng mga nagsipag-undergo ng alternative learning system, which is po, isa po ako sa naging bunga ng ALS. Nag-aral po ako sa Ligaw, sa pamamagitan po ng ALS. Doon po sa ALS, meron pong talagang nasa classroom na pag-aaral at meron din pong modular. Ako po ay nag-undergo po ako ng modules. So ngayon po, due to pandemic, ang naging paraan po ng DepEd o kaya siguro ng CHED ay ang module at the same time po yung online class. Kaya po, dito, partner, dito natin malalaman yung mga estudyante kung talagang gusto nilang maipagpatuloy yung kanilang pag-aaral sa pamamagitan po ng dalawang ways ng DepEd or CHED na ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral. So dito partner, meron akong mga nakakausap na mga estudyante na nagrereklamo na ang daming modules na dapat sagutan. Doon naman po sa mga naka-online class, medyo nahihirapan sila, lalo na siguro pag mahina yung signal. Pangalawa, wala silang gadgets na magagamit. Oo nga naman bro, So, napakahirap talaga doon sa ating mga estudyante, lalong-lalo na doon sa mga kababayan nating mahihirap na wala silang kakayahan para makabili ng internet, bro? Sa totoo partner, meron na tayo, nagpapaload lang, meron partner na 3 estudyante ang nagpakamatay na dito sa ating rehiyon. Ang tinuturong dahilan ay ito nga pong kakulangan ng magagamit para po sa online class. Wala yata silang kakayahan para makabili sila ng gadgets or laptop, bro? Apo. Sa totoo talaga partner, marami pong pagbabago na hindi kayang mai-adapt agad ng ating mga kababayan dahil po dito sa pangyayari to, dahil sa pandemya ito ng COVID-19. Okay, ang oras po natin matugang ay ganap ng alas 4:43 and 17 minutes. So napakabilis ng oras natin bro, Talaga nga. So bilis abangan ng nyo oras, na lang partner. po kami ulit sa susunod naming live dito lang sa RBA News Television. So kami po ay magpapaalam na sa aming programa at bro, Sa muli, abangan po ninyo ang aming programa sa RBN News. Mag-uumpisa na po kami Lunes hanggang Biyernes. Sa announce Sabado. mo na bro pala, mayroon pala tayong gaganaping motorcade. Sa October 8 po, ang aming motorcade mula po Tiwi hanggang Tabaco. Anong oras naman yan bro magaganap ang ating motorcade dito sa RBN? Uumpisan po ito sa ganap na 7:00 ng umaga at magtatapos po ito sa Tabaco sa alas 10. Alas 10 ng umaga. Yes, partner. So, abangan niyo po ang aming pagbubukas ng RVN News Television. At mapapakinggan sa 93.1 Sky Radio, bro? Nakakonig tayo sa 93.1, bro? Okay. So, bueno mga tugang ay medyo kapos na po tayo sa ating oras. Kami po ay magpapaalam na. Ako po si Matanglawin Bicol ng Bakakay Albay at ang aking kasama Jonathan Kapil. Jonathan Kapil ng Barangay Buang, Tabaco City.
So, God bless po sa inyong lahat, mga tugang. At kami po ay magpapaalam na sa programang Kumustahan sa ating mga kabarangay. Muli, Okay, bro? magandang hapon.